Several vehicles were destroyed by a fire that broke out at the parking lot of the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 on Monday afternoon, according to the Bureau of Fire Protection. Sariwa pa sa alaala natin ang nangyaring sunog sa NAIA Terminal 3 open parking noong Abril 2024. Pero dahil medyo may kamahalan ng pamasahe namin papunta dito sa airport at pauwi, dahil hindi na kami nakatira dito sa Metro Manila, we are already somewhere south of Metro Manila. Naglakas loob talaga kaming iwan ang sasakyan dito naman sa Terminal 2 open parking. And on this video, samahan nyo kami mga kakampo na pick upin at kumustahin ang iniwan naming sasakyan mala park and fly dito sa NAIA Centennial Terminal 2 open parking. So, hapon yung aming flight pabalik dito sa Manila, galing sa probinsya. At kapansin-pansin na walang masyadong pasahero. This is a Tuesday afternoon. So, pag weekday, medyo maluwag pala dito, no, sa airport. Hindi yung laging nasa balita na mainit, sira yung aircon, maraming tao, crowded. Hindi naman all the time. So makikita nyo dito, halos kami lang ng mga pasahero dito sa flight na to ang nag-aabang sa aming maleta dito sa baggage carousel. At ito na nga, nakikita ko na nga yung aking maleta. Kunin na natin para makapunta na tayo doon sa open parking. So talagang sinadya namin na isama kayo pati dito sa pagsundo sa aming bagahe sa carousel para makita nyo kung gaano kalayo yung lalakarin. Kasi hindi siya katulad dun sa Terminal 3 na merong parking building. Itong Centennial Terminal, which caters mostly PAL, Philippine Airlines, and also AirAsia, which is yung sinakyan namin domestic. Kaya dito, open parking lang ang available dun sa bandang gitna nung departure at arrivals. So ito, nakalabas na kami. Ito yung sinasabi kong arrival area. Ito ay yung ground floor ng Terminal 2. Marami naman gate dun sa bandang gitna, pero ewan ko ba't lumabas kami kagad doon, nakita namin na merong pinto. Excited na lang siguro talaga kami pumunta doon sa parking. And ayan, tingnan natin yung paligid. Let's appreciate the place. So maaliwalas siya kasi walang masyadong pasahero ngayong hapon. Ayan. So dito sa area na to sa labas, usually dito rin nagtatambay yung mga magsusundo kasi hindi sila pwede pumasok dito sa looban ng arrivals. Ayan. So dito sa bandang, malapit na to dito sa gitna kasi ang shape kasi nitong Terminal 2 para siyang letter L, parang ganun, para siyang half ng diamond. So ito yung bandang gitna, meron ditong rent a car. Yan, if you're a foreigner, if you don't have any friends in Manila, so you can rent a car and drive around the metro. O diba? So ito naman meron pang concourse naman dito. Merong footbridge sa taas kasi sa taas nandun yung driveway papunta naman sa departures. So katapat yan sa ilalim, meron siyang mga concourse area para dito tayo sasakay kapag may sundo tayong sasakyan or meron tayong taxiing aabangan. Yan. So pwede na dyan, alam ko pwede na dyan maghintay ng mga taxi eh. Doon banda actually sa pupuntahan natin in a few moments. Pro tip, kung meron kayong sundo, siya lang yung driver, wala siyang kasama para salubungin ka mismo doon sa mga gates. Pwede kang tumayo doon sa isa sa mga poste dito, no, sa driveway. May nakalagay dyan na mga numbers. Ayan, nakikita natin yan dito.
So, ito yung parang bay 14, bay 13. Yun yung sasabihin mo sa sundo mo para madali ka niyang makita. Kasi meron time dito, ang dami talagang pasahero, as in sabay-sabay dumadating yung mga flights. So, medyo mahirap magkatanawan, no? Kailangan bumaba talaga yung sundo mo para salubungin ka. Pero kung driver nga yung kasama mo magsusundo, wala siyang ibang kasamang sasalubong sa'yo, tayo ka lang dyan sa isa sa mga poste dyan, tapos sabihin mo kung anong bay number ka nakatayo, kawayan mo siya. Madali kayong magkikita. Medyo matraffic lang talaga dyan pag madaming pila. And ngayon, ang ganda lang kuhanan sa video kasi walang masyadong flights na dumating. So, maaliwalas. So, ang ganda-ganda ng airport. Napaka-spacious. Napaka-peaceful. O, diba? Okay, malapit na kami. Tinitingnan lang namin ngayon hanggang saan namin kayang dalhin or pwedeng dalhin yung pushcart na ginagamit sa mga luggages dito sa airport facility. So, ngayon, tatry namin itawid yan. I think pwede pa. May nakita kami kanina na akay-akay pa rin niya. At ayun nga, mayroong mga cart pa kami natatanaw sa malayo. And syempre, ugaliin nating tumawid sa tamang tawiran. Meron ditong mga pedestrian lane at meron pang mga humps, no, para sadyang mag-slow down yung mga sasakyan habang may mga tumatawid. So, ugaliin natin gamitin ng mga yon para hindi tayo maaksidente tapos walang sisihan. Okay? At eto na nga ang mga parking rates dito sa NAIA. Applicable to sa mga parking areas na operated ng Manila International Airport dito sa Terminal 1, 2, and 3 at pati sa Terminal 4 yung domestic terminal. Paki-pause na lang ang video para ma-save nyo siya or i-screenshot nyo. At eto naman ang mga overnight parking rates sa mga parking areas sa paligid ng NAIA or ng Ninoy Aquino International Airport. So, mamaya paglabas, kwentahin natin kung magkano inabot ng ating parking kasi nandito kami mula Sabado ng umaga at ngayon uwi na kami Martes ng hapon. No more push carts allowed beyond this area. So, bibit-bitin na namin yung aming mga maleta at this point. Alright, tuloy natin ang lakad. Konti na lang. At natatandaan ko na kung saan namin iniwan ang ating sasakyan. At meron ditong mga kainan Meron ditong mga food stall. Ayan. So, pag nagugutom yung mga employees, I think pwede sila tumawid dito para kumain. So, asa na ba yun? Let's see. By the way, no, bakit ba naisipan namin mag-park dito kahit na nga medyo delix, no? Medyo traumatic yung nangyari dun sa sunog sa Terminal 3. Well, kasi I think malakas kutob namin, medyo mas matipid ang gagastusin namin sa pag-park and fly versus dun sa na ipapamasahin namin kapag nagta-taxi or nag-grab papunta sa airport. Kasi umaabot halos ng 1,500 or 2,000 pag mula sa amin. Lalo na pag madaling araw, medyo mahirap maghanap ng commute. At ito na siya. Ayan, nakakatuwa. It is as it is, mula nung iniwan namin siya ng Sabado ng madaling araw, ngayon ay Martes na ng hapon. Tinakpan talaga namin siya para maprotektahan from the elements. Kasi alam ko medyo nag-uulan na nga dito sa Metro Manila at this point in time na ngayong May. At mukhang okay pa naman yung mga gulong niya. Wala namang masyadong deflated dito. Pantay pa naman lahat. So, ayusin lang namin itong aming mga gamit. Samahan nyo kami palabas para magkaalaman na magkanong babayaran dito.
After a few more checks, we are good. Tinitingnan ko lang kung nandito pa yung aming parking ticket at ito na siya. Always bring and keep these parking tickets kasi may penalty yan kapag hindi natin maibalik palabas ng parking. As always. Another observation, if medyo may kalakihan ng inyong sasakyan, talagang kailangan nyo maghinay-hinay paglabas unless meron kayong park assist, no, or may mga sensors yan, high-end. Kasi medyo maximize talagang mga spaces dito sa open parking ng NAIA terminals. Ultimo itong daanan na mismo ng sasakyan, yung mga causeways or thoroughfares, papasok dun sa mga parking slots, nagagamit pa yung gilid para makapag side parking. So dahan-dahan lang tayo dyan. Okay, a few observations pa. Safe naman dito, wala naman nawala dun sa gamit namin sa loob ng sasakyan sa pag-overnight parking. Medyo may makasikipan lang talaga yung mga slots, no? So ayusin lang natin ng maigi yung pag-park. And iwasan na rin natin mag-iwan ng mga flammable items at yung mga important valuables. Huwag nating iiwan yan sa loob ng sasakyan para hindi tayo magkaroon ng incident later on na may mawala dyan or mag-cause tayo ng fire or whatever. Maraming puno itong Terminal 2 parking area. So kung gusto mo medyo malilim, doon lang kayo mag-park sa bandang ilalim ng mga puno. Pero kung masama ang panahon, medyo risk din yan kasi baka mabuwal at mabagsakan pa yung mga sasakyan natin. Ayan, malapit na tayo sa counter. Magkano kaya ang ating babayaran? Do you want to make a guess? Type it down in the comment section. Ang bilis. Kwenta na agad ni Sir. Meron na dyan. 1,095. 1,095. So, 1,095 pesos for the parking between Saturday early morning until Monday afternoon. So, parang lumalabas 3 gabi at ilang maghapon yun. 4 na maghapon. So, kayo na lang magkwenta based dun sa parking rates na pinakita namin sa inyo kanina. But for us, I think sulit na yun, no? Kasi medyo mas mahal sa mga private park and fly buildings or parking centers dito around NAIA. At ang isa pa na gustuhan namin dito, hindi kailangan iwan yung susi. So, always itago nyo yung susi pagka dito kayo nagpark. Sa mga private park and fly, required kasi na iwan yung susi sa kanila pag mag-overnight. That's it mga kakampo. Until next time!